Ang lamig ng hangin mula sa bentilasyon ng tahimik na gusali ay tumatagos sa manipis na cardigan ni Winnet. Ngunit ang init na nagmumula sa hawak niyang lalagyan ng lugaw ay nagbibigay sa kanya ng sapat na lakas. Maingat ang bawat hakbang niya sa makinis at malamig na sahig ng opisina. Mag-aalas 2 na ng madaling araw. Inilaan niya ang nakalipas na 2 oras sa pagpapakulo ng manok at paghahalo ng mga halamang gamot dahil alam niyang kapag naghahabol ng kaso ang kanyang asawang si Alfonso, nakakalimutan na nitong alagaan ang sarili. Ito ang kanyang maliit na paraan ng pagmamahal. Isang tahimik na suporta mula sa isang asawang mas piniling manatili sa anino ng isang tanyag na abogado. Nang malapit na siya sa pinto ng pribadong opisina na bahagyang nakaawang, napahinto siya. Inaasahan niyang sasalubong sa kanya ang amoy ng pinaglipasan ng kape at usok ng sigarilyo na karaniwang kaakibat ng pagod. Ngunit wala. Ang lumambong sa kanyang pandama ay ang matapang at nakakahilong amoy ng mamahaling pabango na hindi kailanman naging bahagi ng kanilang tahanan. Isang amoy na pilit bumubura sa simpleng amoy ng sabaw na bitbit niya. Sumilip siya sa siwang ng pinto. Ang inaasahan niyang tanawin ng isang lalaking nakasubsob sa mga papeles at naghihirap sa paghahanap ng hustisya ay napalitan ng isang imaheng pumunit sa kanyang kaluluwa. Si Alfonso ay nakasandal sa kanyang malapad na silya, hindi mukhang pagod, kundi nakangiti ng may halong kayabangan. Sa kanyang kandungan ay nakaupo si Bianca, ang batang paralegal na laging pinupuri ni Alfonso sa mga hapunan nila bilang isang inosente at masipag na empleyado. Ang mga daliri ni Bianca na may makikintab at mapupulang kuko ay banayad na humahagod sa batok ng kanyang asawa, habang ang kabilang kamay nito ay naglalaro sa mga butones ng polo ni Alfonso. Ngunit ang mas nagpatigil sa paghinga ni Winnet ay hindi ang pagtataksil ng laman. Ang kanyang mga mata ay naipako sa ibabaw ng malapad na mesa. May mga dokumentong nakalatag at si Alfonso ay hawak ang paborito nitong mamahaling pluma. Nakita ni Winnet ang pamilyar na galaw ng kamay ng kanyang asawa, isang galaw na kabisadong-kabisado niya. Ginagaya nito ang kanyang lagda. Pirmang-pirma ni Winnet ang inilalapat ni Alfonso sa ibaba ng isang makapal na kontrata ng garantiya sa pananalapi. Umawang ang mga labi ni Bianca at nagsalita. Ang tinig ay malambing, ngunit may nakatagong lason. Are you sure it's safe, babe? Paano kung biglang mag-check ng bank records ang asawa mo? Masyadong malaki ang amount na ipinapasok natin sa account na nakapangalan sa kanya. Hindi man lang nag-atubili si Alfonso. Ipinagpatuloy niya ang pagpeke sa pirma ng kanyang asawa nang may malamig na kawalang bahala. My wife? Denise doesn't ask questions. Wala siyang pakialam sa mga ganitong kalakaran basta nakikita niyang may pagkain sa mesa. She's completely clueless. Perfect dummy account, madaling i-manage, madaling paikutin. Bumakas ang isang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Bianca habang hinahalikan nito ang pisngi ni Alfonso. Well, thank God she's so naive. Or maybe just plain stupid. Ang init na kanina lamang ay yumayakap sa mga palad ni Winnet ay biglang naglaho. Isang napakalamig na pakiramdam ang gumapang mula sa kanyang mga paa, umakyat sa binti at nanlamig sa kanyang gulugod. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pandidiri sa kasinungalingang nasasaksihan niya. Ang halaga ng kanyang 12 taong pag-aalaga, ang kanyang pag-atras sa sariling propesyon upang itaguyod ang pangarap ng lalaking ito ay tinumbasan lamang ng salitang clueless dummy. Nang hina ang kanyang mga braso. Ang lalagyan ng mainit na lugaw ay dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at tuluyang bumagsak sa sahig. Ang makapal na sabaw, ang mga maingat na hiniwang sangkap na inihanda niya ng may pagmamahal ay kumalat sa ibabaw ng mamahaling alpombra. Walang ingay na umalingaw-ngaw dahil sinalo ng makapal na tela ang pagbagsak. Ngunit sa loob ng dibdib ni Winnet,
Tila nagiba ang buong pundasyon ng kanyang pagkatao. Nakatingin siya sa nagkalat na pagkain sa sahig. Ang mainit na sabaw ay unti-unting namumuo at nanlalamig, katulad ng kanyang tiwala at pagmamahal na pinatay sa loob lamang ng isang iglap. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang kalasag na handang isakripisyo para sa dumi ng iba? Hindi siya sumigaw, walang luhang pumatak dahil ang sakit ay napakabigat upang palayain sa pamamagitan ng pag-iyak. Sa halip na sugurin sila, inunahan siya ng matinding hiya. Hiya para sa kanyang sariling kamangmangan. Hiya na bitbit niya ang kapirasong pagmamahal sa isang lugar na punong-puno ng pagtataksil at krimen. Lumuhod siya sa malamig na sahig. Ikinuyom ang mga palad at mabilis ngunit tahimik na iniligpit ang basag na bahagi ng lalagyan at ibinalot ito sa loob ng kanyang panyo. Nilinis niya ang sarili niyang kalat, ang sarili niyang kahihiyan, bago siya dahan-dahang umatras patungo sa madilim na pasilyo palayo sa pinto. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, patungo sa elevator na nag-iisa at balot ng lamig, gumalaw at umiilaw ang screen ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ito gamit ang mga kamay na nababahiran pa ng malagkit na sabaw. Isang mensahe mula kay Alfonso. Still stuck in a meeting, Hon. Sobrang pagod na ako. Gusto ko na umuwi sa yakap mo. Sleep first. I love you. Tinitigan ni Wynette ang mga salitang nagliliwanag sa madilim na pasilyo habang ang amoy ng pabango ng ibang babae at ang larawan ng kanyang pekeng lagda ay patuloy na sinusunog ang kanyang kaluluwa. Ang sinag ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng hapagkainan ay tila mapanukso, sumisilaw sa pagod at namamagang mga mata ni Wynette. Habang maingat niyang inilalatag ang mga kubyertos sa ibabaw ng makinis na mesa, bawat kislap ng pilak ay nagpapaalala sa kanya ng malamig at perpektong kasinungalingan ng kanyang buhay may asawa. Hindi siya umidlip kahit isang minuto. Ang buong magdamag ay inubos niya sa pagtingin sa kisame, sinusubukang lunukin ang katotohanang nakita niya sa opisina, ngunit ang pait nito ay nanatiling nakabara sa kanyang lalamunan. Mula sa hagdanan, bumaba si Doña Teresita na tila isang reyna sa kanyang sariling palasyo. Ang amoy ng matapang nitong pabangong sampagita ay sumakop sa buong silid, nagdadala ng bigat ng 1,000 obligasyon. Umupo ang matanda sa kabisera. Tinitigan ang pamumutla ng kanyang manugang at isang pilit na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Denise, you look exhausted. Look at those dark circles under your eyes. Hindi maganda tingnan para sa asawa ng isang sikat na abogado. Malumanay ngunit may talim na panimula ng kanyang biyenan habang marahang hinahalo ang kape nito. Ang pagdampi ng kutsarita sa porselanang tasa ay nagpapahiwatig ng kontrol na pilit nitong ipinapataw sa buong kabahayan. You know, ang pagiging asawa ng tulad ni Alfonso ay nangangailangan ng walang hanggang sakripisyo. Sometimes, men of his stature have pressures we don't understand. Kapag may mga bagay na hindi mo naiintindihan o mga late nights sa opisina, you just have to look the other way. Protect the family's face, Denise. Yan ang utang na loob mo sa pamilyang nagbigay sa iyo ng magandang buhay. Kinagat ni Wynette ang loob ng kanyang pisngi upang pigilan ang pagbugso ng kanyang damdamin. Ang pagbanggit sa salitang sakripisyo ay tila isang punyal na pilit ibinabaon sa kanyang dibdib. Nais niyang isumbat na siya ang nag-asikaso ng bawat sentimo noong nagsisimula pa lamang si Alfonso, na ang kanyang talino ang nagtayo ng pundasyon ng kanilang yaman. Ngunit mas pinili niyang yumuko at tahimik na ayusin ang serbilyeta. Bago pa man siya makasagot, bumukas ang pangunahing pinto at pumasok si Alfonso. Sariwa ang anyo nito, bagong ligo, at umaalingaw-ngaw ang pamilyar na halimuyak ng mamahaling sabon na pilit nagtatago sa amoy ng kasalanan na nasinghot ni Wynette. Ilang oras pa lamang ang nakakalipas. Dumiretso ito sa kanya, inilapat ang isang malambot na halik sa kanyang noo.
Sa pagkakataong yon, halos masuka si Winnet sa init ng balat na dumampi sa kanya, ngunit nanatili siyang tuwid at walang reaksyon. "Good morning, my beautiful wife." Masiglang bati ni Alfonso. Ang boses ay puno ng pekeng pag-ibig na bumihag sa kanya ng mahigit 1 dekada. Dumukot ito sa bulsa ng kanyang Amerikana at naglabas ng isang maliit na kahon na nababalutan ng asul na pelus. "I know I've been busy lately. Para pambawi, naisip kong bigyan ka ng early anniversary gift." Kinuha ni Alfonso ang nilalaman ng kahon at marahang inikot ang mga braso sa leeg ni Winnet upang isuot ang isang makapal at kumikinang na kwintas na diamante. Nang dumampi ang malamig na metal sa kanyang balat, isang matinding panginginig ang gumapang sa buong katawan ni Winnet. Ang kwintas na yon ay hindi simbolo ng pag-ibig. Sa kanyang pakiramdam, ang bawat diamante ay napakabigat, bumibigkis at sumasakal sa kanyang lalamunan na parang isang magarang lubid ng berdugo. Ito ang premyo para sa kanyang pagiging bulag. Ito ang bayad sa paggamit sa kanyang pangalan. "Do you like it, Hon? Bagay na bagay sa'yo," bulong ni Alfonso sa kanyang tainga. "Thank you, Alfonso. It's too much." Mahinang sagot niya, ang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Matapos ang almusal at nang umakyat si Alfonso upang matulog at magpahinga, nakakita ng pagkakataon si Winnet. Tahimik siyang pumasok sa pribadong silid-aklata ng kanyang asawa. Ang silid ay amoy lumang papel at balat ng libro, isang lugar kung saan ipinagbabawal siyang mangialam. Ngunit hindi na siya ang dating maamong asawa. Ang kanyang isip ay bumalik sa pagiging isang matalas na tagapamahala ng pananalapi. Lumapit siya sa malaking aranya na nakatago sa likod ng isang painting. Tinitigan niya ang serye ng mga numero sa padlock ng kaha de hierro. Wala siyang kopya ng passcode, ngunit kilala niya si Alfonso. Ang asawa niya ay mayabang, ngunit hindi malikhain sa mga numero. Gamit ang kanyang pambihirang memorya sa mga lumang dokumento ng opisina, inikot niya ang mabigat na bakal na pinto ng kaha gamit ang kombinasyon ng petsa kung kailan na ipanalo ni Alfonso ang pinakamalaking kaso nito na nagbigay sa kanila ng unang milyon. Bumigay ang mabigat na pinto ng kaha. Sa loob, patong-patong ang mga folder. Maingat niyang hinila ang pinakailalim na envelope at binuklat ang laman nito. Tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ang parehong dokumento na nakita niyang pinipirmahan ni Alfonso sa ibabaw ng hapag kagabi habang nakandong si Bianca. Binasa niya ang bawat linya. Isa itong lihim na kasunduan sa pag-utang at paglilipat ng pondo mula sa isang kaduda-dudang kumpanya sa ibang bansa na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. At sa huling pahina, ang nakasulat na pangunahing garantor, ang taong mananagot sa lahat ng legal at pinansyal na parusa kung sakaling pumutok ang iskandalo, ay walang iba kundi si Winnet Denise Vergara. Ang lamig ng mga diamante sa kanyang leeg ay tila tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Hindi lang siya ipinagpalit, siya ay inihahanda bilang sakripisyo. Ipinipinta siya ni Alfonso at ng kanyang pamilya bilang bobong asawa na walang alam, upang kapag dumating ang mga awtoridad, siya ang makukulong habang ang kanyang asawa at ang kabit nito ay malayang tatama sa sayamang ninakaw nila. Ang pagkaawa sa sarili ay mabilis na umurong at napalitan ng isang umaalab na puot. Hindi na siya iiyak. Ang babaeng nabulag ng 12 taon ay pumanaw na kagabi sa malamig na pasilyo ng opisina. Binalik niya ang mga dokumento, ngunit bago niya isara ang kaha, napansin niya ang isang maliit na bahagi sa pinakaloob, isang aserong kahon na nangangailangan ng hiwalay na susi. Wala siyang ideya kung anong mas madilim na sikreto ang nakatago roon. Akmang isasara na niya ang malaking pinto ng kaha nang biglang magbago ang ihip ng hangin sa loob ng silid. Ang ilaw mula sa pasilyo ay naharangan ng isang anino.
At ang nakakapasong amoy ng pabangong sampagita ay muling lumukob sa paligid. Dahan-dahang lumingon si Wynette. Nakatayo sa siwang ng pinto si Doña Teresita. Ang matatalim nitong mga mata ay nakapako ng diretso sa kamay ni Wynette na nakapatong pa rin sa hawakan ng nakabukas na kahadiyero. Ang bigat ng titig ni Doña Teresita ay tila pumipigil sa pagdaloy ng hangin sa loob ng madilim na silid-aklatan. Naramdaman ni Wynette ang mabilis na pag-akyat ng init sa kanyang leeg, subalit pinilit niyang panatilihing malamig at kalmado ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang kamay ay hindi umalis sa hawakan ng kahadiyero. Sa halip na magpakita ng takot, maingat niyang dinukot mula sa bulsa ng kanyang palda ang maliit na kahon ng pelus na naglalaman ng diamanteng kwintas na ibinigay ni Alfonso kaninang umaga. Ikinukuha ko lamang ng ligtas na taguan ng regalong ito ni Alfonso, Mama. Malumanay na tugon ni Wynette. Ang boses ay walang bahid ng panginginig. Napakalaki ng halaga nito upang iwan ko lamang sa ibabaw ng aking tokador. Isang mapangutyang ngiti ang gumuhit sa mga kunot na labi ng matanda. Tila nakahanap ito ng pagkakataon upang muling ipamukha ang kanyang pinanggalingan. Of course, Denise. Sanay ka kasing magtago ng mga barya nung araw kaya pati alhas ay ginagawa mong napakakomplikado. Just lock it and prepare my tea. Huwag mong pag-aksayahan ng oras ang mga papeles ng asawa mo. Hindi mo rin naman maiintindihan ang mga yan. Nang talikuran siya ng kanyang biyenan, saka lamang nakahinga ng malalim si Wynette. Isinara niya ang kaha, inaayos ang mga numero ng padlock upang burahin ang anumang bakas ng kanyang panghihimasok. Ligtas ang kanyang natuklasan sa ngayon, ngunit alam niyang nagsisimula pa lamang ang kanyang kalbaryo. Kinagabihan, ang marangyang hapunan para sa mga kilalang tao sa industriya ng batas ay ginanap sa isang pribadong restaurant na nababalot ng amoy ng mamahaling alak at nilutong karne. Nakaupo si Wynette sa tabi ni Alfonso, suot ang isang simpleng puting bestida na pinili niya upang hindi umagaw ng pansin. Tahimik siyang nagmamasid habang ang kanyang asawa ay buong pagmamalaking ipinapakilala sa lahat ang kanyang kanang kamay sa opisina. Si Bianca ay nakatayo sa kabilang gilid ni Alfonso, nakasuot ng isang hapit na damit na nagpapatingkad sa kabataan nito. Ang bawat ngiti nito sa mga panauhin ay tila kinakalkula, puno ng ambisyon at pag-aangkin. Hi, Denise! Bati ni Bianca nang makalapit ito sa kanilang mesa. Ang tinig ay matinis at puno ng huwad na tuwa. Pinadaanan nito ng tingin ang kabuuan ni Wynette. Oh my gosh, I love your dress. Super vintage. Parang ganyan yung sinuot ng lola ko sa silver wedding anniversary nila. It's so brave of you to wear something so classic sa ganitong modern crowd. Uminit ang gilid ng mga mata ni Wynette, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang pamilyar na bigat ng hiya ay pumipigil sa kanyang dila. Sa harap ng mga kasamahan ni Alfonso, kailangan niyang gampanan ang papel ng isang maunawain at pino na asawa. Thank you, Bianca. Mas mabuti na ang classic dahil hindi ito madaling maluma ng panahon. Maikling sagot niya, sinamahan ng isang kalmadong ngiti. Nang magsimulang maghain ang mga serbidor ng malalaking hipon at iba pang lamang dagat, lalong lumitaw ang kapangahasan ng batang paraligal. Sa halip na asikasuhin ang sariling plato, kumuha si Bianca ng hipon at maingat itong binalatan para kay Alfonso. Ang mga daliri ni Wynette, na may magagaspang nakalyo dahil sa walang katapusang pag-aasikaso sa bahay at paghihiwa ng mga sangkap sa kusina, ay tahimik na nakapatong lamang sa kanyang hita. Pinapanood niya ang makikinis at mahahabang kuko ni Bianca na pinapalamutian ng maliliit na bato, habang dahan-dahan nitong inilalagay ang laman ng hipon sa plato ng kanyang asawa. Si Alfonso naman ay tumango at ngumiti nang may mali siya, tila nasisiyahan sa atensyong ibinibigay ng dalaga sa harap mismo ng kanyang asawa. Sa kalagitnaan ng hapunan, dumausdos ang telang serbilyeta mula sa kandungan ni Wynette patungo sa sahig. Yumuko siya upang pulutin ito. Sa ilalim ng mesa, kung saan nakatago ang mga sikreto,
Mula sa nagliliwanag na aranya, nakita niya ang katotohanang mas malansa pa sa pagkaing nakahain. Ang matulis na takong ng sapatos ni Bianca ay pabalik-balik na humahagod sa binti ni Alfonso. Ang binti ng kanyang asawa ay nakahilig palapit sa dalaga. Tinatanggap ang bawat haplos. Isang matinding pag-ikot ng sikmura ang naramdaman ni Wynette. Ang pandidiri ay tila umaakyat sa kanyang lalamunan, ngunit muli, nilunok niya ito. Nang umayos siya ng upo, ang kanyang mukha ay parang isang batong inukit. Walang emosyon, walang luha. Nang tumayo si Alfonso upang makipag-usap sa isang hukom, sa kabilang mesa, iniwan nito ang kanyang Amerikana na nakasampay sa sandalan ng upuan. Automatikong inabot ito ni Wynette upang itiklop ng maayos isang kaugalian ng isang asawang laging nag-aasikaso. Subalit habang inaayos niya ang bulsa, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na piraso ng papel. Sumulyap siya sa paligid upang siguraduhing walang nakatingin bago niya mabilis na hinila ang papel at itinago sa kanyang palad. Isa itong resibo mula sa isang sikat na butika ng mga mamahaling relo. Ang halagang nakalimbag ay sapat na upang bumili ng isang maliit na bahay at ito ay binayaran gamit ang isang platinum credit card na nagtatapos sa mga numerong hindi pamilyar kay Wynette. Isang lihim na account na hindi dumadaan sa kanyang pagsusuri. Pilit niyang isinaulo ang mga numero bago niya isinuksok ang resibo sa loob ng kanyang sariling bag. Hindi nagtagal, lumapit muli si Bianca sa kanya. Hawak ang isang kristal na kopa na puno ng madilim na pulang alak. Ang mga mata ng dalaga ay nagliliyab sa isang tagumpay na siya lamang ang nakakaalam. Sana nag-e-enjoy ka, Denise. Minsan lang kasi isama ni Alfonso ang pamilya sa mga ganitong business events. Wika ni Bianca habang humahakbang ng papalapit. At sa isang iglap na tila sinadya at pinag-aralan, ikiniling ni Bianca ang kanyang kamay. Ang pulang alak ay mabilis na dumaloy mula sa gilid ng kopa, bumagsak at sumipsip sa puting tela ng bestida ni Wynette. Ang mantsa ay kumalat na parang isang sariwa at malaking sugat sa kanyang dibdib, sumisira sa kanyang malinis na anyo. Napasinghap ang ilang panauhin sa kalapit na mesa, ngunit nanatiling nakatayo si Wynette, ramdamang panlalamig ng alak na unti-unting tumatagos sa kanyang balat. Inilapit ni Bianca ang kanyang mukha sa tainga ni Wynette. Ang amoy ng alak ay humalo sa matapang nitong pabango. Isang huwad na paghingi ng tawad ang namutawi sa mga labi nito, sinundan ng isang bulong na tanging silang dalawa lamang ang makakarinig. Oops, sorry Denise. Some things are just too old and fragile, madaling madumihan. Katulad ng pwesto mo, oras na siguro para palitan. Ang bawat pagkuskos ni Wynette sa mantsa ng pulang alak sa kanyang puting bestida ay tila pagpunit sa kanyang sariling balat. Nakatayo siya sa harap ng lababo ng banyong pampubliko, malayo sa mga matatalim na mata ng mga panauhin. Ang amoy ng matapang na sabon at ang malamig na tubig na dumadaloy sa kanyang mga daliri ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing hindi siya natulog noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Siya ang gumawa ng lahat, mula sa pagtitimpla ng kape hanggang sa pag-aayos ng mga gusot na papeles ni Alfonso para lamang makapasa ito sa bar exams. At ngayon, ang pasasalamat na natanggap niya ay isang mantsa ng alak at isang planong mabulok siya sa kulungan habang ang iba ay nagpapakasasa sa kanyang pinaghirapan. Hindi na niya kayang tiisin ang bigat ng kanyang sariling katahimikan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-uumapaw na galit. Hinanap niya ang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Gabriel? Mahina, ngunit matatag niyang bigkas nang sagutin ang kabilang linya. I need your help. Hindi bilang isang kaibigan, kundi bilang isang auditor. May mga dokumentong kailangan mong makita. Makalipas ang isang oras, sa isang maliit at lumang kainan sa gilid ng kalsada, malayo sa mga marangyang distrito ng Makati,
Nagtagpo ang kanilang mga landas. Ang hangin sa loob ng kainan ay amoy pinag-initang mantika at lumang kahoy, isang kapaligirang kabaliktaran ng perpektong buhay na ipinapakita ni Alfonso sa mundo. Ang mahinang pag-ikot ng lumang bentilador sa kisame ay tila nagbibigay ng kakaibang ritmong sumasabay sa mabigat na tibok ng puso ni Wynette. Naupo si Attorney Gabriel Villamor sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ang namumutlang mukha ni Wynette at ang mantsa sa kanyang damit. Si Gabriel ay naging matapat na kaibigan simula pa noong kolehiyo. Ang tanging tao na alam ni Wynette na hindi kayang bilhin ng salapi ni Alfonso. Denise, anong nangyari? Mahinang tanong ni Gabriel, ang tinig ay puno ng malasakit. You look like you've seen a ghost. I wish it were just a ghost, Gabriel. Mas malala pa sa multo ang kinakaharap ko. Sagot niya habang inilalapag sa ibabaw ng mesa ang mga larawang kinuha niya mula sa kaha de yero at ang resibo ng mamahaling relo. Sandaling namayani ang katahimikan habang sinusuri ni Gabriel ang mga dokumento. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ng dalawa at ang malayo at malabong ingay ng mga sasakyan sa labas. Habang binabasa ni Gabriel ang mga transaksyon, ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago mula sa pag-aalala patungo sa matinding pagkagulat at galit. This is not just professional negligence, Denise. This is a criminal setup. Paliwanag ni Gabriel, ang kanyang boses ay naging seryoso at malamig. Ang mga account na ito ay ginagamit para sa money laundering at bribery. At dahil ang pangalan mo ang garantor at ang mga pirma ay mukhang sayo, ikaw ang unang target kung sakaling mag-imbestiga ang gobyerno. In short, ginagawa kang panakip-butas ni Alfonso. If this blows up, you're looking at least 10 years in prison. Habang siya, malinis ang record dahil wala siyang direktang pirma sa mga ito. Ang salitang 10 taon ay tila isang mabigat na pader na gumuho sa ibabaw ni Wynette. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing nagtiis siya sa hiya at sa pangmamata ng kanyang biyenan ay naglalayon lamang sa isang madilim na selda. 10 taon para sa krimeng hindi ko ginawa. Pait na bulong ni Wynette. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, ngunit walang bakas ng saya sa kanyang mga mata. He really thought I was that stupid, na porke nanahimik ako sa loob ng bahay, nakalimutan ko na kung paano magbasa ng mga numero. Mabilis na iniabot ni Gabriel ang kanyang kamay upang hawakan ang nanginginig na daliri ni Wynette bilang pag-aliw. Denise, we can fight this. I will help you. We just need the original documents. Yung may wet signature ni Alfonso, hindi yung forged signature mo lang. We need to prove he was the one behind the transactions. Bahagyang iniatras ni Wynette ang kanyang kamay. Ang init ng pakikiramay ni Gabriel ay tila hindi sapat upang tunawin ang yelong namumuo sa kanyang puso. Hindi siya narito para sa pakikiramay. Narito siya para sa paghihiganti. Hindi lang tutungkol sa pagtakas sa kulungan, Gabriel. Wika ni Wynette, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kainan. I want him to feel the same humiliation he gave me. Gusto kong makita kung paano babagsak ang imperyong itinayo niya gamit ang aking pawis. Gabriel, can you verify these digital copies while I look for the original? I know where he hides them, but I need to be strategic. One wrong move and he will destroy me first. Tumango si Gabriel, ang respeto sa kanyang mga mata para sa katatagan ni Wynette ay mas lalong tumindi. Be careful, Denise. Alfonso is a dangerous man when cornered. But remember, numbers don't lie. Once we have everything, we will lay it down like a deck of cards. Hahayaan nating ang sarili niyang mga dokumento ang maging hatol sa kanya. Lumabas si Wynette mula sa kainan patungo sa madilim at maulang gabi. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng marahan. Binabasa ang kanyang mukha na tila mga luhang hindi niya kayang ilabas. Ngunit sa bawat hakbang niya pabalik sa bahay na punong-puno ng dumi at dusa, alam ni Wynette na hindi na siya babalik bilang biktima.
Nang makarating siya sa harap ng kanilang gate, nakita niya ang sasakyan ni Alfonso. Ang mga ilaw sa loob ng bahay ay nakabukas, nagpapakita ng isang maling katahimikan. Huminto siya sa tapat ng pinto, hinawakan ang kanyang bag kung saan nakatago ang mga ebidensya. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan, tila isang tinik na ayaw maalis. Ilan pa kayang kasinungalingan ang kailangan niyang lunukin bago niya tuluyang maisagawa ang kanyang huling paghihiganti? Pumasok si Wynette sa loob ng bahay na tila isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Ang malamlam na ilaw sa sala ay nagbibigay ng mahahabang anino sa mga mamahaling muebles na siya rin naman ang pumili at nag-ayos sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng katahimikan, nakaupo si Alfonso sa madilim na sulok, hawak ang isang baso ng alak. Ang bawat pag-ikot ng yelo sa loob ng baso ay nagbibigay ng marahang tunog na tila babala sa parating na bagyo. "Where have you been, Denise? Halos madaling araw na." Malamig na tanong ni Alfonso nang hindi tumitingin sa kanya. Ang kanyang tinig ay may halong pagdududa na pilit ikinukubli ng isang mapanuring awtoridad. Huminga ng malalim si Wynette, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. "I was just looking for a gift for Mama. Malapit na ang birthday niya, di ba? I wanted to find something special. Kaya medyo natagalan ako sa pag-iikot sa mga mall bago sila magsarado." Hindi sumagot si Alfonso, ngunit ang kanyang katahimikan ay mas mabigat pa sa anumang salita. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid ni Doña Teresita. Ang matanda ay nakabalot sa kanyang mamahaling sutlang pantulog. Ang amoy ng insenso na galing sa kanyang altar ay tila humahalo sa amoy ng alak ni Alfonso. Lumilikha ng isang atmosperang nakakasakal at puno ng pagmamalabis. "Mabuti naman at naisipan mong asikasuhin ang kaarawan ko, Denise," wika ni Doña Teresita habang marahang nauupo sa tabi ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Wynette na parang isang hukom. "Pero alam mo, hindi sapat ang mga regalo o materyal na bagay upang ipakita ang iyong utang na loob sa pamilyang ito. Nakalimutan mo na yata kung saan ka nanggaling bago ka pinulot at ginawang reyna ni Alfonso rito." Yumuko si Wynette, hinahayaang ang kanyang buhok ay tumakip sa kanyang mukha upang hindi makita ng dalawa ang apoy ng galit na naglalayab sa kanyang mga mata. "I know my place, Mama. I never forgot." "Kung gayon, patunayan mo." Pagpapatuloy ng matanda. Naglabas si Alfonso ng isang folder mula sa ilalim ng mesa at inilapag ito sa harap ni Wynette. "Our firm is expanding, Denise. We need more collateral para sa mga bagong investment projects natin. Naisip namin ni Mama na mas mabuting gamitin ang lupaing namana mo sa mga magulang mo bilang garantiya. It's for the future of this family, anyway. Para rin naman sa iyo ito." Naramdaman ni Wynette ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang lupang yon, ang tanging alaala na natitira mula sa kanyang mga magulang. Ang tanging bagay na tunay na sa kanya. Ang hilingin ito ay tila pagpunit sa kanyang huling ugnayan, sa kanyang nakaraan. Alam niyang hindi ito para sa firm. Ito ay para sa mga luho ni Bianca at para tuluyang maubos ang anumang yaman na mayroon siya. "Investment? But that's my parents' land." Mahinang tugon ni Wynette, pilit na naglalagay ng panginginig sa kanyang boses upang magmukhang mahina at nag-aalinlangan. "Don't be selfish, Denise." Mabilis na sabat ni Alfonso. Ang kanyang tinig ay puno ng gaslighting at wad na pagmamalasakit. "Kailan ka pa naging madamot? Akala ko ba mahal mo ako? This is just a formality. Papirmahan mo lang itong deed of transfer para sa joint venture and everything will be fine. Trust me, hon." Lumapit si Doña Teresita at hinawakan ang kamay ni Wynette. Ang balat ng matanda ay tila papel sa sobrang nipis, ngunit ang hawak nito ay kasing higpit ng isang bakal na rehas. "Isipin mo ang sakripisyo ng anak ko para sa'yo. Isang pirma lang,
kapalit ng 12 taon ng karangyaan na ibinigay namin sa iyo. Huwag kang maging walang utang na loob. Dahan-dahang kinuha ni Winnet ang pluma. Ang bigat ng panulat sa kanyang daliri ay tila isang mabigat na pasanin. Sa ilalim ng mapanuring mata ng kanyang asawa at biyenan, nagsimula siyang sumulat. Ramdam niya ang bawat pagdausdos ng matulis na dulo ng pluma sa ibabaw ng papel, ang bawat kurba ng kanyang lagda na tila isang sumpa. Ngunit sa likod ng kanyang maamong anyo, ang kanyang isip ay mabilis na nagtatrabaho. Sa bahagi kung saan dapat isulat ang kanyang tax identification number at ang petsa ng pagkakaloob, sadyang binago ni Winnet ang huling 2 numero. Isang maliit na pagkakamali na hindi mapapansin ng isang taong hindi sanay sa detalyadong audit. Ngunit sapat na upang ideklarang invalid o walang bisa ang dokumento sa harap ng korte sa oras na kailanganin niya ito. Ipinagpatuloy niya ang pag-arte, hinahayaang manginig ang kanyang kamay habang itinatago ang kanyang seryosong pagkalkula. "There! I hope this helps," bulong niya habang iniaabot ang folder kay Alfonso. Kinuha ni Alfonso ang dokumento ng may matinding kasakiman sa kanyang mga mata. Hindi man lang niya tiningnan ang mga numero. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makitang sumunod na naman ang asawa niyang clueless. Nang makabalik si Winnet sa kanyang silid at isara ang pinto, pinalipas niya ang ilang minuto sa kadiliman. Nanginig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pandidiri sa kanyang sarili na kailangan niyang makipaglaro sa ganitong paraan. Kinuha niya ang kanyang telepono sa loob ng bag upang is-silent ito, ngunit saktong lumitaw ang isang bagong notification. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero, ngunit ang tono ng pananalita ay alam niyang kay Bianca. "Hi sis, salamat sa investment mo ha. I saw the documents already. Ang ganda siguro magtayo ng rest house sa lupang yon. Don't worry, Alfonso said he'll name it after me. Bagay na bagay sa akin ang mga bagay na dating sayo. Good night, Dami." Napahigpit ang hawak ni Winnet sa kanyang telepono hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang bawat salita ay tila isang sampal, isang pang-uuyam sa kanyang pagkatao. Ngunit sa halip na sumabog sa galit, isang malamig na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Hinanap niya ang chat ni Alfonso sa kanyang listahan. Wala nang "I love you too" na isasagot. Sa halip, tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon sa madilim na screen ng telepono. Isang tanong ang namayani sa kanyang isipan. Kung alam kaya ni Alfonso na ang dokumentong hawak niya ay isa lamang pirasong papel na walang halaga, magagawa pa kaya nitong nungumiti sa tabi ng kanyang kabit? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang malalim at madilim na hukay ngayong gabi. Wala si Doña Teresita dahil dumalo ito sa isang pagtitipon ng kanyang mga kumare, habang si Alfonso naman ay nasa isang biglaan daw na business dinner na alam ni Winnet na walang iba kundi isang pakikipagtagpo kay Bianca. Ito ang pagkakataong matagal na niyang hinintay. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, binuksan ni Winnet ang laptop ni Alfonso sa loob ng silid-aklatan. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang maputlang anyo sa gitna ng kadiliman. Sa kabilang linya ng telepono, naririnig niya ang mahinang paghinga ni Gabriel. "Denise, focus lang. Try to search for the encrypted folder named Client Reserves. If he's as arrogant as I think he is, the password should be something related to his first big win." Bulong ni Gabriel sa Taglish. Ang boses ay puno ng pag-iingat. "I'm in, Gabriel," mahinang sagot ni Winnet. Ang bawat pagpindot niya sa mga letra ng keyboard ay tila isang mabigat na hakbang sa isang mapanganib na tulay. Nang bumukas ang folder, bumulaga sa kanya ang isang listahan ng mga coordinates at mga bank safe deposit box numbers. Nahanap ko na. Isang private bank sa Makati. Safe box 402. Kinabukasan, ang anyo ni Winnet ay nagbago. Hindi na siya ang asawang laging nakapambahay at nakatali ang buhok.
Nagsuot siya ng isang malapad na sombrero, itim na salamin, at isang mamahaling ternong tila isang mayamang donya na bibisita sa kanyang mga ari-arian. Ang bawat hakbang niya papasok sa pribadong vault ng bangko ay puno ng kalkuladong poise, kahit na sa loob niya ay tila may 1,000 tambol na nagkakagulo sa kaba. Sa loob ng vault, ang hangin ay tuyo at amoy lumang bakal. Ang tanging maririnig ay ang marahang pag-ikot ng malalaking bentilasyon sa itaas. Inabot ng gwardiya ang 2 susi. Ang isa ay sa bangko, at ang isa ay ang susing lihim na nakuha ni Wynette mula sa selyadong aserong kahon sa loob ng kanilang bahay noong isang gabi. Nang bumukas ang safe box 402, ang kanyang paningin ay nagdilim sa sobrang emosyon. Doon, sa loob ng isang itim na envelope, nakalagay ang mga orihinal na dokumentong may wet signature, ang tunay na pirma ni Alfonso na nag-uutos ng mga ilegal na transaksyon, kasama ang mga orihinal na kopya ng kanyang mga pinekeng lagda. Ito ang patunay na siya ay ginagamit lamang bilang isang sacrificial lamb. Mabilis niyang isinilid ang mga dokumento sa kanyang bag. Ramdam niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Ang bawat segundo sa loob ng vault ay tila 1 taon ng pagdurusa. Paglabas niya ng bangko, ang init ng araw ay tila sumasakal sa kanya. Nagmadali siyang sumakay sa isang pribadong sasakyan na inarkila ni Gabriel, ngunit bago pa man makaalis ang sasakyan, isang pamilyar na itim na sedan ang huminto sa tapat ng entrance. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at lumitaw ang mukha ni Mang Cardo, ang matapat na driver ni Alfonso. Ang puso ni Wynette ay tila tumigil sa pagtibok. Ang amoy ng air freshener mula sa sasakyan ni Alfonso ay umabot sa kanyang pang-amoy. Nagdadala ng takot na baka mabulgar ang lahat. Yumuko siya ng bahagya, ginagamit ang malapad na sombrero upang itago ang kanyang mukha. "Ma'am Denise?" Ang boses ni Mang Cardo ay puno ng pagtataka habang nakatingin sa direksyon ng kanyang sasakyan. Hindi sumagot si Wynette. Hinihintay niyang umandar ang kanyang sasakyan. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon na tila isang kwerdas na malapit nang maputol. Nang sa wakas ay umabante ang kanyang driver. Tanging ang mabilis na paghinga ni Wynette ang namayani sa loob ng sasakyan. Ligtas siya sa ngayon. Hawak na niya ang mga ebidensyang wawasak sa pader ng kasinungalingan ni Alfonso. Nang makabalik siya sa mansyon, dahan-dahan siyang pumasok sa kanilang silid-tulugan upang itago ang mga dokumento sa isang lugar na hindi kailanman maiisip ni Alfonso. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ang hangin sa loob ng silid ay naging mabigat at puno ng isang pamilyar at matapang na pabango. Napatigil si Wynette sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit at pait. Sa gitna ng kanilang malapad na kama, nakaupo si Bianca. Nakasuot ang dalaga ng isang lumang bestida, ang puting bestidang pangkasal ni Wynette na itinago niya sa loob ng maraming taon. Hinahawakan ni Bianca ang laylayan ng tela, tila sinusuri ang kalidad nito, habang ang isang mapanuyang namang ngiti ay nakadikit sa kanyang mga labi. "Perfect fit, di ba?" Wika ni Bianca nang hindi man lang tumitingin kay Wynette. Sabi ni Alfonso, masyadong maganda ang tela nito para lang mabulok sa baul. At tutal, malapit na naman itong mabakante. Bakit hindi ko nasubukan? Ang mga daliri ni Wynette ay napahigpit sa hawakan ng kanyang bag, kung saan nakatago ang mga dokumentong magpapabagsak sa babaeng nasa harap niya. Ang pait ng pagtataksil ay tila naging lason na kumalat sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat tahi ng telang lace na bumabalot sa katawan ni Bianca ay tila mga tinik na bumaon sa puso ni Wynette. Ang puting bestidang yon na simbolo ng kanyang wagas na pangako, 12 taon na ang nakakaraan, ay pilit na binabanat ng katawan ng isang babaeng walang ibang hangad kundi ang sirain ang kanyang dangal. Ang amoy ng matapang na pabango ni Bianca ay kumapit na sa mga unan.
Binubura ang huling bahid ng katahimikan sa loob ng silid-tulugan ni Wynette. Attorney Marcelo told me this was just gathering dust in the closet, Denise. Wika ni Bianca habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Ang mga kamay ay hinahaplos ang masaselang burda ng bestida. Sayang naman, right? It fits me perfectly. Parang nakatadhana talaga na ako ang magsuot nito para sa susunod na kabanata ng buhay niya. You're just a part of his past now. Nanatiling nakatayo si Wynette sa may pintuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag kung saan nakatago ang mga orihinal na dokumento. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang manatiling tuwid. Ang hiya na laging nagpapadukmo sa kanya ay dahan-dahang napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Sa halip na sumigaw o manampal, tiningnan niya si Bianca ng may halong pagkaawa, isang tingin na tila tumutusok sa huwad na kumpiyansa ng dalaga. Enjoy it while you can, Bianca. Mahinang tugon ni Wynette. Ang kanyang boses ay parang hanging amihan. Malamig, ngunit may dalang babala. Ang mga bagay na kinuha sa pamamagitan ng pagnanakaw ay hindi kailanman nagtatagal ng maayos sa bagong nagmamay-ari. Baka masakal ka sa telang iyan bago mo pa marating ang altar. Lumapit si Bianca sa tokador at kinuha ang lumang wedding album na nakapatong doon. Ang album na yon ay may makapal na pabalat na gawa sa itim na pilus. Luma na, ngunit maingat na inalagaan ni Wynette. Sa isang marahas na galaw, binuklat ni Bianca ang unang pahina at pilit na pinunit ang isang larawan kung saan masayang nakangiti sina Wynette at Alfonso sa ilalim ng ulan. Ang tunog ng marahas na paghihiwalay ng papel mula sa pagkakaikit nito ay tila isang huling hininga ng kanilang nakaraan. Itinapon ni Bianca ang punit na larawan sa sahig at tinapakan ito gamit ang kanyang matulis na takong. Oops, my bad. Pero kailangan na nating itapon ang mga basura, di ba? Pang-uuyam ni Bianca bago ito lumabas ng silid, bitbit ang bestida na tila ba isa itong tropeo. Nang maiwan si Wynette sa loob ng silid, dahan-dahan siyang lumapit sa punit na larawan. Pinulot niya ito at hinaplos ang mukha ni Alfonso na ngayon ay may mantsa na ng dumi mula sa sapatos ni Bianca. Sa halip na umiyak, isang kakaibang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata habang nakatingin sa nakabukas na wedding album. Ang wedding album na yon ay may mga pahinang gawa sa makapal na karton at may linyang gawa sa tela. Perpektong taguan para sa mga dokumentong hawak niya. Ginamit ni Wynette ang sumunod na 2 oras sa loob ng nakakulong na silid. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, maingat niyang binaklas ang likurang bahagi ng mga larawan sa bawat pahina ng album. Ang bawat pagdausdos ng matalim na cutter ay tila isang operasyong nagtatanggal ng tumor sa kanyang buhay. Isa-isa niyang isinilid ang mga orihinal na dokumento, ang mga transaksyon ng suhol, at ang mga katibayan ng pinekeng lagda sa pagitan ng mga larawan at ng makapal na karton. Dahan-dahan niyang muling idinikit ang mga ito gamit ang isang manipis na pandikit, tinitiyak na walang anumang bakas na makikita sa labas. Habang ginagawa ito, ang matalas na gilid ng isang dokumento ay humiwa sa dulo ng kanyang daliri. Isang patak ng pulang dugo ang lumabas at dahan-dahang tumulo sa puting laylayan ng larawan ni Alfonso. Pinanood ni Wynette ang paglamos ng pula sa imahe ng kanyang asawa. Hindi niya ito pinunasan. Dito ka nararapat, Alfonso. Bulong niya sa hangin. Nakatago sa likod ng bawat pekeng ngiting ibinigay mo sa akin. Ang katotohanan ang papatay sa ating nakaraan. Nang matapos siya, ang wedding album ay mukhang ordinaryong libro muli. Ngunit ito na ngayon ang pinakamapanganib na bagay sa loob ng mansyong yon. Ibinulsa ni Wynette ang kanyang nanginginig na mga kamay nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Alfonso. Ang muka ay puno ng isang kakaibang kagalakan. Hindi man lang niya napansin ang punit na larawan sa sahig o ang namumutlang anyo ng kanyang asawa. Denise, prepare yourself, wika ni Alfonso habang inaayos ang kanyang kurbata. Magkakaroon tayo ng malaking celebration
I decided to host our ika-12 anniversary party sa Grand Ballroom next week. Imbitado ang lahat, ang media, ang board of directors, at ang mga kliyente natin. Gusto kong makita ng lahat kung gaano tayo katatag bilang isang pamilya. Tumingin si Wynette sa wedding album na nakapatong muli sa tokador. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Of course, Alfonso. I'll make sure it's a night nobody will ever forget, sagot ni Wynette. I'll even bring our wedding album para makita nila kung saan tayo nagsimula at kung saan ito magtatapos. Lumingon si Alfonso, bahagyang nagtaka sa tono ng pananalita ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, ay tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Bianca na nagpabalik ng ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya alam. Ang huling bitag ay nakalatag na at siya mismo ang nag-imbita ng sarili niyang hatol. Ang samyo ng mga puting liryo na nakakakalat sa buong bulwagan ay tila isang mabigat na paalala ng kamatayan sa halip na pagdiriwang ng pag-ibig. Sa bawat sulok, ang mga bulaklak ay nakatayo ng tuwid at maputla, naglalabas ng amoy na nakakahilo at nanalaitay sa bawat hininga ni Wynette. Siya mismo ang pumili ng mga ito. Bawat tangkay at bawat talulot, tinitiyak na ang atmosfera ay magmumukhang isang marangyang libing para sa 12 taon ng kanyang pananahimik. Naglakad si Wynette sa gitna ng malawak na ballroom. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng makapal at pulang alpombra. Ang bawat lamesa ay nababalot ng mamahaling sutla at ang mga kristal na baso ay kumikislap sa ilalim ng dambuhalang aranya. Sa pinakagitna ng bulwagan, sa isang maliit at nakataas na patungan na nababalutan ng gintong tela, dahan-dahan niyang inilapag ang wedding album. Ang album ay tila may sariling bigat, isang kabaong ng mga alaala na naglalaman ng mga lihim na wawasak sa lahat. Hinaplos ni Wynette ang pabalat na pelus nito at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan sa kanyang puso. Wala na ang panginginig, wala na ang takot. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakatuon na lamang sa darating na gabi. Bumalik siya sa kanyang silid upang maghanda. Sa harap ng malaking salamin, pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Ang kanyang mukha ay nilapatan ng makapal, ngunit eleganteng kolorete. Isang maskara ng kagandahan upang itago ang pagod at puot. Kinuha niya ang kanyang puting bestidang pangkasal mula sa pagkakasampay. Nang isuot niya ito, naramdaman ni Wynette ang luwag sa bahagi ng kanyang baywang. Ang labis na stress at kawalan ng kain sa nakalipas na mga linggo ay nag-iwan ng marka sa kanyang katawan. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, hinila niya ng mahigpit ang mga tali sa likod hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Ang bawat hapdi ng pagkakasakal ng tela ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas upang manatiling tuwid. Hindi siya mukhang asawang magdiriwang ng anibersaryo. Ang kanyang mga mata, na pinalalim ng itim na guhit ng eyeliner, ay may talim ng isang berdugo na handang isagawa ang huling hatol. Bumukas ang pinto at pumasok si Alfonso. Suot ang kanyang pinakamahal na tuxedo. Nang makita niya si Wynette na suot ang wedding dress, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ni Wynette. Ang kanyang mga daliri ay tila mga galamay na nagnanais muling bumigkis. "You look desperate, Denise." Bulong ni Alfonso, ang boses ay puno ng mapait na aliw. "Suot mo talaga yan? Do you really think that wearing this old dress will make me remember the past? It just makes you look pathetic. But fine, it adds to the drama tonight. People love a tragic wife." Hindi kumibo si Wynette. Tinitigan niya ang kanyang asawa sa pamamagitan ng salamin. Pinapanood ang bawat kislap ng kayabangan sa mga mata nito. "Drama is what you want, Alfonso, and drama is what you will get." Mahinang sagot ni Wynette. Ang kanyang tinig ay malamig na parang bakal. Nagsimulang dumagsa ang mga panauhin. Ang bulwagan ay napuno ng mga kilalang abogado, mga hukom, at mga mamamahayag na sabik sa anumang balita
mula sa pamilyang Marcelo. Ang bawat tawa at huntahan ay tila isang malabong ingay sa pandinig ni Wynette. Nakatayo siya sa tabi ni Alfonso, tumatanggap ng mga pagbati at pakikipagkamay, habang sa kabilang panig naman ay nakatayo si Bianca. Suot ang isang hapit na pulang damit na tila isang patak ng dugo sa gitna ng kaputian ng bulwagan. Nakita ni Wynette si Gabriel sa malayo. Nagtama ang kanilang mga mata, isang tahimik na senyas na ang lahat ay nasa pwesto na. Ang bawat kamera ng media ay nakatutok sa kanila, naghihintay ng sandali ng pag-iibigan na ipapakita ng mag-asawa. Lumapit si Doña Teresita sa kanila. Suot ang kanyang pinakamahal na alahas, ang mukha ay puno ng huwad na dangal. Smile, Denise. Make sure the cameras catch how happy you are to be a Marcelo. Don't ruin this for us. Biglang nagbago ang timpla ng paligid. Ang malakas na musika ay unti-unting humina, hanggang sa mamatay ang huling nota. Ang dambuhalang aranya sa kisame ay biglang nagdilim, at ang tanging natitirang liwanag ay ang spotlight na nakatutok sa gitna ng stage kung saan nakatayo ang mag-asawa. Kinuha ni Alfonso ang mikropono. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong bulwagan, puno ng awtoridad at isang nakakatakot na lamig. Friends, family, and colleagues, panimula ni Alfonso, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Wynette. Tonight was supposed to be a celebration of 12 years of marriage. But as a lawyer, I believe in the truth. And the truth is, some things are better left in ashes. Naramdaman ni Wynette ang matinding tensyon sa paligid. Ang katahimikan ng mga panauhin ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong silid. Alam niya, ito na ang simula ng saksak na matagal nang inihanda ni Alfonso para sa kanya. Ang boses ni Alfonso na nagmumula sa mga dambuhalang speaker ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang ballroom. Ang bawat salita niya ay malamig, matalim, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa ilalim ng nakasisilaw na spotlight, ang puting bestida ni Wynette ay tila naging isang target na handang pasabugin ng lahat ng mata sa loob ng silid. Ang pagsasama ay parang isang kontrata sa batas. Pagpapatuloy ni Alfonso, ang kanyang mukha ay walang bakas ng emosyon habang nakatingin sa mga mamamahayag na abala sa pagkuha ng larawan. And when the contract no longer serves its purpose, when it becomes a liability instead of an asset, the only logical move is to terminate it. Tonight, I am officially announcing my legal separation from Denise. Our marriage is over. Isang maugong na bulungan ang sumakop sa buong bulwagan. Ang mga panauhin ay tila mga linta na sumisip-sip sa kahihiyang nararamdaman ni Wynette. Ang mga flash ng kamera ay paulit-ulit na tumatama sa kanyang mukha. Sinusubukang hulihin ang bawat patak ng luha o panginginig ng kanyang labi. Ngunit nanatiling tuwid si Wynette. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, tila isang rebultong gawa sa yelo na hindi tinatabla ng init ng kahihiyan. Lumapit si Doña Teresita sa gilid ng stage, hawak ang kanyang mamahaling panyo. Denise, huwag mo na kaming pahirapan pa. Wika ng matanda sa harap ng mikropono, ang tinig ay puno ng huwad na lungkot. Alam mo sa sarili mo na hindi ka naging sapat para sa anak ko. You were given everything, the name, the wealth, the status, pero hindi mo kayang makasabay sa mundo namin. Tanggapin mo na lang ang katotohanang hanggang dito ka na lang. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumakad si Bianca patungo sa gitna ng ballroom. Ang kanyang pulang damit ay tila isang mantsa ng dugo sa gitna ng puting dekorasyon. Huminto siya sa tapat ng maliit na lamesa kung saan nakapatong ang wedding album. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang itim na pilus ng pabalat nito. Marriage is about memories, right? Seryosong tanong ni Bianca, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at inggit. Pero ang mga alaalang puno ng dumi
at kasinungalingan ay hindi nararapat itago. They deserve to be forgotten. Completely. Lumingon si Bianca kay Wynette. Ang boses nito ay naging isang matalas na bulong na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bulwagan. Look at you, Denise. Suot mo pa rin ang lumang basahan na, yan umaasang may babalikan ka pa. But you know what? I hate vintage things. I hate seeing your face in every page of this book. Dinukot ni Bianca ang isang gintong Zippo lighter mula sa kanyang maliit na bag. Ang marahang pagbukas ng takip ng metal na lighter ay nagbigay ng isang tuyong tunog na tila huling babala ng orasan. Sa isang mabilis na galaw, pinagiskis niya ang gulong ng lighter at isang asul at kahel na apoy ang sumibol, sumasayaw sa gitna ng malamig na hangin ng ballroom. Ang mga basura, sinusunog. Wika ni Bianca ng may halong panginginig sa tuwa. Inilapit niya ang apoy sa laylayan ng wedding album. Ang bawat panauhin ay napasinghap. Ang mga kamera ay lalong bumilis. Ang pagpindot sa mga shutter. Pinanood ni Wynette ang dahan-dahang paggapang ng apoy sa pabalat na pelus. Ang amoy, nasusunog na tela at papel, ay nagsimulang humalo sa bango ng mga liryo. Lumilikha ng isang nakakasulasok na samyo ng pagkabulok. Tumingin si Alfonso kay Wynette. Umaasang makikita ang kanyang asawa na magmamakaawa. Tatakbo upang iligtas ang album o kaya ay lulubog sa sahig dahil sa matinding hiya. Ngunit nagkamali siya. Nanatiling nakatayo si Wynette. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa kanyang gilid. Isang manipis at malamig na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi inaasahan ng sinuman sa loob ng silid na yon. Hindi ito ngiti ng isang biktima. Ito ang nangiti ng isang taong kakatapos lang itanim ang huling pako sa kabaong ng kanyang kaaway. Pinanood niya ang paglaki ng apoy. Ang paglamon nito sa mga pahinang naglalaman ng kanyang mga sakripisyo at ang pagtupok nito sa mga lihim na tanging siya lamang ang nakakaalam. Sunugin mo pa, Bianca. Bulong ni Wynette sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa refleksyon ng apoy. Sunugin mo ang bawat ebidensyang magliligtas sa inyo. Dahil sa bawat segundong natutupok ang album na yan, mas lalong humihigpit ang hatol na naghihintay sa inyong dalawa. Inilapit ni Bianca ang nagniningas na album sa kanyang mukha. Tila ninanamnam ang init ng tagumpay nang mapansin niya ang kakaibang tingin ni Wynette. Ang takot ay biglang sumagi sa isip ni Bianca, ngunit huli na ang lahat. Ang unang pahina ay ganap ng naging abo at kasabay nito, ang kapalaran ng pamilya Marcelo ay nagsimula nang gumuho sa harap ng lahat. Ang apoy ay dahan-dahang lumalamon sa bawat pahina ng wedding album. Ang init nito ay humahaplos sa mukha ni Wynette, habang ang mga itim na abo ay lumilipad sa hangin ng ballroom, tila mga itim na talulot ng rosas na bumabagsak sa kanyang puting bestida. Ang bawat pahinang natutupok ay naglalabas ng isang mahinang tunog ng pagkapunit at pagngitngit ng nasusunog na papel, isang ritmong sumasabay sa dahan-dahang pagguho ng daigdig ni Alfonso. Isang malakas na halakhak na puno ng pang-uuyam ang kumawala sa mga labi ni Bianca habang pinapanood ang paglaki ng apoy. Look at this mess, Denise. Wala nang natira sa inyo. Wala nang ebidensya ng 12 taon na pagpapanggap nyo. You are officially nothing but a pile of ash. Tumingin si Alfonso kay Wynette. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapanganib na tagumpay. I told you, Denise. Ang mga basura ay dapat nang itapon. Now, leave this hall. You no longer belong here and you no longer belong to my life. Ngunit sa halip na tumakbo o umiyak, humakbang si Wynette nang dahan-dahan patungo sa nagniningas na album. Ang kanyang muka ay maliwanag sa ilalim ng apa at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pait. Isang mahinang tinig ang lumabas sa kanyang mga labi, sapat na upang marinig ng lahat sa gitna ng katahimikan. Salamat, Bianca. Bulong ni Wynette.
Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging umiihip sa gitna ng apoy. Salamat, Alfonso. Hindi niyo alam kung gaano ko katagal na hinintay ang sandaling ito. Ang sandali kung saan kayo mismo ang tatapos sa sarili niyong kasinungalingan. Lumingon si Wynette sa madilim na sulok ng ballroom at marahang tumango. Mula sa gitna ng mga panauhin, lumakad si Attorney Gabriel Villamor patungo sa spotlight. Hindi siya nag-iisa. Kasunod niya ang 4 na lalaking nakauniporme ng National Bureau of Investigation. Ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng semento. What is the meaning of this, Gabriel? Asik ni Alfonso. Ang kanyang mukha ay biglang namutla habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Bianca. This is a private celebration. Celebration is over, Attorney Marcelo. Malamig na tugon ni Gabriel habang itinataas ang isang kulay kahel na folder. Maraming salamat sa publikong pagpapakitang tao. Dahil sa harap ng maraming saksi at mga kamera ng media, tinupok niyo ang mga orihinal na dokumentong may wet signature na nagpapatunay ng suhol, money laundering, at ang sadyang pagpeke sa lagda ng iyong asawa. Napatigil ang paghinga ni Alfonso. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa naglalagablab na album. Documents? It was just a wedding album. No, Alfonso, sabat ni Wynette. Ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng awtoridad na hindi pa nila naririnig kailanman. Ang wedding album na yan, ang naging taguan ng lahat ng katotohanang nais mong ibaon sa limot. Ang bawat pahina ay nilalaman ng mga orihinal na resibo at kontrata na ninakaw ko mula sa iyong lihim na kahadiyero. I knew you hated our marriage so much that you wouldn't be able to resist the urge to destroy its symbol in front of everyone. And by burning that album, you just committed a crime of destruction of evidence on national television. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang mga mamamahayag ay lalong naging agresibo sa pagkuha ng mga larawan. Ang makapal na usok mula sa nasusunog na album ay dahan-dahang napadpad sa direksyon ni Alfonso. Binabalot siya ng amoy ng kanyang sariling pagkatalo. Ang mga itim na abo ay nagsimulang dumikit sa kanyang mamahaling tuksido. Binabahira ng kanyang perpektong anyo ng dumi ng kanyang nakaraan. Mabilis na binitawan ni Bianca ang lighter at pilit na lumayo kay Alfonso. I have nothing to do with this. Si Alfonso ang nag-utos sa akin. I was just a victim too. Sigaw ni Bianca. Ang kanyang tinig ay naging matinis at puno ng takot. Tumingin si Wynette kay Bianca nang may matinding pagkaawa. Some things are truly fragile, Bianca. Katulad ng katapatan mo sa taong pinili mong agawin. You burned my past, but you also burned your future. Isang opisyal ng NBI ang humakbang pasulong at inilabas ang isang pares ng malamig na bakal. Ang tuyong tunog ng pagbubukas ng posas ay tila isang huling nota sa dula ni Alfonso. Attorney Alfonso Marcelo, you are under arrest for multiple counts of financial fraud and obstruction of justice. Napaluhod si Doña Teresita sa gilid ng stage. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila nawalan ng ningning sa harap ng kahihiyang sinapit ng kanyang pamilya. Walang sino man sa mga kaibigan at kolehiyo nila ang humakbang upang tumulong. Ang lahat ay abala sa panunood ng pagbagsak ng isang higante. Tinitigan ni Wynette ang nagbabagang tumpok ng abo sa ibabaw ng lamesa. Ang apoy ay unti-unti nang namamatay, nag-iiwan lamang ng isang mapait na samyo ng kalayaan. Hinubad niya ang kanyang wedding ring at marahang binitawan ito sa ibabaw ng mga abo. Walang luha, walang sigaw. Tanging ang malalim na paghinga ng isang babaeng sa wakas ay nakalaya sa tanikala ng dusa. Ang bawat bituin sa langit na tanaw mula sa mga bintana ng ballroom ay tila sumasaksi sa kanyang huling hakbang palayo sa dilim. Ang bawat kislap ng mga kamera ng media ay tila 1,000 bituin na bumubulag sa dating makapangyarihang anyo ni Alfonso. Ang mga flash na ito, na dati niyang kinagigiliwan bilang simbolo ng kanyang katanyagan, ay naglalantad na ngayon sa bawat guhit ng takot at kahihiyan sa kanyang mukha.
Habang hinihila siya ng mga operatiba ng NBE, ang kanyang mga paa ay tila nawawalan ng lakas, sumasayad sa pulang alpombra na dati niyang nilalakaran ng may buong pagmamalaki. Ang tunog ng malamig na bakal na humihigpit sa kanyang mga pulso ay nagbibigay ng isang tuyo at pinal na pakiramdam. Hindi makapagsalita si Alfonso. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng sarili niyang mga kasinungalingan. Nang mapadaan siya sa harap ni Wynette, tumigil siya sandali. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng pagkabigla at matinding puot. Denise, bakit? Nanginginig ang boses ni Alfonso. Ang bawat salita ay tila isang hirap na paghinga. 12 years! Ibinigay ko sa iyo ang lahat. How could you destroy me like this? Asawa mo ako. Tinitigan siya ni Wynette ng diretso sa mga mata. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng pagsisisi. Hindi kita sinira, Alfonso. Ikinulong mo ang sarili mo sa mga dokumentong ikaw mismo ang gumawa. At tungkol sa pagiging asawa, kinalimutan mo ang papel na yan nung ginawa mo akong panakip-butas sa mga krimen mo. Isinuot mo sa akin ang mga diamante para lang may kislap ang aking pagkakulong. Pero nakalimutan mong marunong akong magbilang ng mga atraso. Sa gilid, ang kaguluhan ay mas lalong lumala. Si Bianca ay pilit na kumakawala sa hawak ng isa pang opisyal. Ang kanyang pulang damit ay gusot-gusot na at ang kanyang buhok na kanina lamang ay maayos na nakapusod ay nagkakagulo na sa kanyang mukha. Ang kanyang mga luha ay nag-iwan ng madidilim na mantsa ng maskara sa kanyang pisngi. Tila mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Alfonso is the one! Siya ang nagplano ng lahat! Sigaw ni Bianca. Ang tinig ay matinis at puno ng desperasyon. I was just doing my job. Denise, please tell them. Sabihin mo sa kanila na wala akong alam. You can't let me go to jail. Isang malamig na katahimikan ang ibinigay ni Wynette bilang sagot. Pinanood niya kung paano itinataboy ni Bianca ang lalaking kani-kanina lang ay mahal daw nito. Ang katapatan ng isang kabit ay kasing nipis ng usok mula sa nasunog na album. Mabilis maglaho kapag umihip na ang hangin ng kapahamakan. Sa isang sulok ng ballroom, nakaluhod pa rin si Doña Teresita sa tabi ng lamesang may abo. Ang kanyang marangyang alahas ay tila naging mabigat na kadena sa kanyang leeg. Ang mga dating kumare at mga kasamahan sa alta sosyedad ay dahan-dahang lumalayo sa kanya. Ang kanilang mga bulungan ay tila mga bubuyog na sumasipsip sa natitirang dangal ng matanda. Walang humahawak sa kanyang kamay. Walang nag-aalok ng panyo. Ang face na pilit niyang pinoprotektahan sa loob ng maraming dekada ay tuluyan ng nadurog sa ilalim ng mga sapatos ng mga taong dati niyang minata. The Marcelo name. Hikbi ni Doña Teresita, ang kanyang tinig ay tila isang tuyong dahon na nadudurog sa hangin. Denise, anong ginawa mo sa pamilya namin? Ang pamilyang binuo sa dumi ay kailanman hindi magiging malinis, Mama. Mahinang tugon ni Wynette habang dumadaan sa harap ng matanda. Ipinagtanggol ko ang pangalang iyan ng 12 taon. Oras na para gamitin ko naman ang sarili kong pangalan. Naglakad si Wynette patungo sa malawak na pintuan ng ballroom. Ang amoy ng nasunog na papel at pelus ay unti-unting napapalitan ng malamig at sariwang hangin na nagmumula sa labas. Ramdam niya ang bawat hakbang, ang bawat pagdausdos ng kanyang puting bestida sa sahig. Hindi na ito marumi sa kanyang paningin. Ang bawat mantsa ng alak at abo ay tila mga medalya ng kanyang pakikipaglaban. Sa may labasan, naghihintay si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng tahimik na paghanga. Walang salita ang lumabas sa kanilang mga labi. Ngunit ang marahang pagtango ni Gabriel ay sapat na upang malaman ni Wynette na tapos na ang lahat. Ang mga dokumento ay ligtas na, ang mga testigo ay nakahanda na, at ang hustisya ay nagsimula ng gumiling. Huminto si Wynette sa huling baitang ng hagdanan ng hotel. Tumingala siya sa madilim na langit kung saan ang mga bituin ay tila nagniningning para lamang sa kanya.
Isang malalim at mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang hininga na hindi nabarado ng takot, hindi napigil ng hiya. Sa likod niya, ang ingay ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang lumayo. Bit-bit ang mga anino ng kanyang nakaraan. Ang gabi ay malamig, ngunit sa loob ni Wynette, may isang bagong init na nagsisimulang sumibol. Hindi ito ang init ng galit, kundi ang init ng isang umagang malapit ng sumikat. Ang sinag ng umaga na tumatagos sa malalaking bintana ng opisina ay tila isang mainit na yakap. Nagbibigay ng gintong liwanag sa bawat sulok ng silid. Hindi na ito ang madilim at nakakasakal na silid-aklatan ng mansyon ng mga Marcelo. Ang hangin dito ay amoy sariwang kape at mga bagong pitas na bulaklak. Isang samyo na nagbibigay ng kapayapaan sa bawat paghinga ni Wynette. Sa pintuang gawa sa malinaw na salamin, nakasulat ang kanyang pangalan sa mga letrang ginto. Wynette Vergara, Financial Audit at Legal Consultant. Wala na ang pangalang Denise na ibinigay sa kanya bilang isang maskara ng pagiging masunuring asawa. Ngayon, suot niya ang kanyang tunay na pagkatao, kasing tibay ng bakal at kasing linis ng kristal. Nauupo sa harap niya ang isang babaeng may namumutlang muka at nanginginig na mga kamay. Katulad ng hitsura ni Wynette, 2 taon na ang nakakaraan. Inabot ni Wynette ang isang baso ng tubig at marahang hinawakan ang kamay ng babae. Ang kanyang mga daliri ay wala na ang mga kalyo ng paghihirap sa kusina, kundi may tatag ng isang taong muling humawak sa timon ng kanyang sariling buhay. Don't worry, Mrs. Santos. Malumanay na wika ni Wynette sa Taglish. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. I've reviewed your husband's financial statements. Hindi ka dummy account lang. You have rights at tutulungan kitang bawiin ang lahat ng kinuha nila sa'yo. In this office, numbers will set you free. Nang makaalis ang kliyente, sumandal si Wynette sa kanyang silya at tumingin sa labas ng bintana. Ang lungsod sa ibaba ay abala, ngunit sa loob ng kanyang silid, tanging ang mahinang pag-ikot ng aircon ang maririnig. Sumagi sa kanyang isipan ang mga balitang narinig niya kamakailan. Si Alfonso ay nananatili sa loob ng rehas. Ang kanyang pangalan ay tuluyan ng binura sa listahan ng mga abogado, isang taong kinasusuklaman ng publiko. Si Bianca naman ay balitang nagtatago sa malalayong probinsya, baon sa utang at pilit na tinatakasan ang mga kasong isinampa laban sa kanya. At si Doña Teresita? Ang huling balita ay nasa isang tahimik na nursing home ito. Mag-isang tinititigan ang kanyang mga lumang alahas na wala ng halaga dahil wala nang titingala sa kanya. Ang karma ay hindi laging dumarating na may kasamang bagyo. Kung minsan, ito ay isang mahaba at malamig na katahimikan kung saan wala kang ibang kasama kundi ang iyong sariling mga kasalanan. Bumukas ang pinto ng opisina nang walang anumang babala. Pumasok si Gabriel. Suot ang isang simpleng polo shirt at ang kanyang pamilyar na ngiti. May dala siyang isang bungkos ng mga dilaw na liryo, mga bulaklak na sumisimbolo sa bagong simula, at dangal. You look peaceful today, Wynette. Pagbati ni Gabriel habang inilalagay ang mga bulaklak sa florera sa ibabaw ng kanyang mesa. Kumusta ang huling case for the week? Maayos, Gabriel. Another woman who realized she's stronger than she thought. Sagot ni Wynette. Tumayo siya at lumapit sa salamin upang ayusin ang kanyang buhok. Wala na ang mabigat na kwintas na diamante na dati ay sumasakal sa kanya. Sa halip, isang maliit na pendant na ginto ang nakasabit sa kanyang leeg. Isang simpleng alaala ng kanyang kalayaan. Ready for lunch? My treat. Paanyaya ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng paghanga na hindi nagbago sa loob ng maraming taon. Let's go. I'm starving. Nakanggiting tugon ni Wynette. Habang naglalakad sila palabas ng gusali, naramdaman ni Wynette ang dahan-dahang paghaplos ng hangin sa kanyang mukha.
Tumingala siya sa malawak na asul na langit. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin. Tila isang pilat na hindi na mabubura, ngunit hindi na ito masakit. Ang bawat hakbang niya sa semento ay may tunog ng katatagan. Ang katahimikan ng isang babae ay hindi palaging tanda ng pagsuko. Minsan, ito ay ang pag-iipon ng lakas upang rumehistro ang isang tinig na kailanman ay hindi na mapapatahimik. Sa pagpasok niya sa sasakyan ni Gabriel, isang malalim at payapang paghinga ang kumawala sa kanyang dibdib. Sa wakas, ang kwento ni Wynette Vergara ay hindi na isinusulat ng ibang tao. Siya na ang may hawak ng pluma at ang bawat pahinang darating ay puno ng liwanag.